Pero may pending petition laban sa constitutionality ng 2025 budget. Kung sakaling gawing unconstitutional ng SC ang 2025 budget, kaya bang i-reenact yan ng gobyerno? Kung unconstitutional po, edi hindi po yan marere-enact. Yung 2024 budget marere-enact. Kinulong yata Boss Bad sa Supreme Court dahil 10 days na. Sino? Kinulong yata Boss Bad sa Supreme Court dahil 10 days na. Sino po kinulong? Di ko po makuha. Sino po yung kinulong? 2 years na lang, Tatay Badong, tiis-tiis na lang. Si Kong Tabi. Ten days nang hindi kumikibo. Hindi, nakita ko rin, parang nakita kong kasama ni Joke no, nakikirali kay Kian de los Santos eh. Nice, may pag-asa pa tayo sa Supreme Court. Di po nakapagtataka na HOR ang may desisyon ng budget. Sabi nga ni Manang Aimee, Admin ni Romualdez at Taraneta. At sabi po ni BP Sara, may control talaga ng budget si Martin at saka si Saltico, di ba? Maubos congressman natin kapag nagkalaglagan dyan. Sabi nga ni Arnold M, walang aamin. Si Arnold M ba yun? Di nabito ni PBBM. Ang akap, ibig sabihin, kinukonsente niya yan. Hindi, oo nga po eh. Di ba? Pero, iba na po to eh. Sabi niya, nagsalita siya eh, na hindi niya pipirmahan. Eh kahit hindi niya pirmahan, kaya walang katalo-talo yung magsusulong ng akap eh. Pag napalusot nila yung akap, pinirmahan ni Bibe, may akap. Pag hindi niya pinalusot at hindi niya pinirmahan, may akap pa rin kasi ano nga eh. 'Di ba? Yung reenacted budget nga eh. Ibig sabihin po na reenacted kung ano yung budget natin last year o ngayong year na to, 2025. Boss Bad, sa dinami-dami ng pagsisinungaling ni BBM, ay ano pa ba ang rason para paniwalaan pa natin siya? Tama po kayo. Tama ka, Joseph. Mahirap ng pagtiwalaan. Tatay Badong, mahirap tanungin si Kong Tabi. Hindi makasagot ng diretso. Ang biro lang, Tabi. Hindi totoo po yun. Boss, tapos na ba yung kay Lisa at exec ng mainstream media? Oo, tapos na eh. Late ka kasi. Boss, napanood nyo yung nagwawalis, nakasuot ng tupad? Nako, hindi ko lang po napanood yan. Nakikita ko pa po talaga yan sa actual. Nagkalat yung mga tupad-tupad na yan. Alam mo yung nakatumpok sila, hindi man lang mag-scratch. Oy, thank you very much kay Ma'am Lovelyn Shibukawa na nagpakape po sa atin ng 320 yen. Maraming salamat, Ma'am Lovelyn Shibukawa. Yan, mabuhay po kayo dyan. At meron din po si Khalil Paulo na nagbigay naman ng 99 pesos. More power, Boss Buds. More power din sa'yo, Khalil. Ganda ng pangalan, no? May sikat na Khalil, eh. Kalimutan ko lang, eh. Parang writer yata yan. Dalawa lang yan. Writer or revolutionary. Boss Buds, may nagpakape po. Opo, nakita po natin. 150 tupad. Walis versus 5 pira. Kaya ba nagpatawag ng meeting si FL sa mainstream media dahil 10 days? Regarding po sa pahayag ni Drilon, dapat daw ombudsman daw ang mag-imbestiga sa flood control. Pwede rin naman po ang Senado kasi wala pong involved na congressman eh. Na senador eh. Congress talaga dahil sila yung numero 1 tinuturo eh, yung HOR eh. Bakit nyo imbestigahan yung sarili nyo? Ayaw lang po ni
Ayaw lang po ni ni Drilon na si Marcoleta. Tanong niyo kung bakit. Sisikat na naman lalo si Marcoleta eh. Sikat na nga eh. Alam niyo po, sapaw na sapaw sila kay Marcoleta. Yan po ang katotohanan. Iba po yung dating ni Marcoleta. Parang biglang yung kumbaga is either mag-level up kayo o maiiwan kayo sa kangkungan. Ganon si Marcoleta. See you sa inyong apat sa Birada Aguila. Thank you very much, Ma'am Lovelyn. Bukas po, nasa Birada na naman. Sir Baz, good evening po, Sir. Regarding pa yan. Ako, okay lang ako na talaga naman dapat ombudsman. Kaya wala pa tayo ombudsman. Kayo ba, Tatay Badong magsasagawa daw ng malawakang rally sa August 21? Inaasahan ng 35 rally. 3 berno ng Facebook. 2 parking boys, 100 bangaw at 500 pulis. Ninoy Aquino, may program na naman si Sian Chuan yan. Paulit-ulit lang naman. 1983 pa po. Alam niyo yung pinalalabas nila, yun at yun pa rin. Yung speech, konti lang pala speech ng lintik na Ninoy na yan. Yung speech niya, according to Japanese, you have, Filipinos, you are very lucky. You have a president who robs you, and the first lady who robs you more. Ang patawa yan. Bata pa ako, narinig ko na yan. 1983 pa lang, hanggang ngayon. Magsi-senior citizen na ako, yan pa rin yung pinalalabas tuwing Aquino Day. Dapat yan, tigilan nyo nang gawing yan, hindi na mahiro yan. August 21, National Holiday, lintik na yan. Alam nyo po ba sa Pilipinas? Tatlong bayani lang po ang merong national holiday. Sa dinami-dami po ng bayani sa Pilipinas. 3 lang po ang bayani na may national holiday. Yung isa hindi pa bayani. Rizal, merong Rizal Day. Bonifacio, may Bonifacio Day. At ang pangatlo po, si Ninoy Aquino. Dinaig pa si Gregorio del Pilar, si Marcelo del Pilar, si Lapu-Lapu. Lahat po ng bayani, talo pa. Talo pa ni Ninoy. Si Ninoy po. O baka may Lapu-Lapu Day, dyan lang sa Cebu. Baka sa Mactan lang nga meron Lapu-Lapu Day o sa Lapu-Lapu City. Pero itong lintik na Ninoy na to, wala na, tanungin ko po kayo, ano nagawa niyan? Wala naman nagawa yan. Namatay lang sa Ninoy Aquino sa Manila International Airport. Namatay lang. Kaya yung question ng pagiging bayani, tama yung istorya ng si Agoncillo. 50 years bago nyo maturing yan. Pag pinag-uusapan pa rin, 50 years na ba? 1983. Wala pang ilang taon pa lang na namamatay yan, hindi na bayani agad eh. Ngayon nga, yung mga tao, bakit bayani yan? Kasi sila Rizal, bakit bayani po? No Limit Tangere, El Filibusterismo, tapos namatay sa Luneta. Si Bonifacio, bakit bayani? Nagtatag kasi siya ng katipunan. Si Aquino, bakit naging bayani? Patay kasi siya eh. Patay, umuwi, patay. Tang bayani yan, walang ginawa. Hanggang ngayon, alam nyo kayong mga congressman at mga senador, may mga sapaw na ba kayo? Hanggang ngayon, sineselebrate nyo yung Ninoy Aquino Day? Ibig nyo sabihin, mas bayani pa si Ninoy kay Lapu-Lapu? Palitan nyo na lang yan ng Lapu-Lapu Day para may celebration pa rin tayo. Mahiya naman kayo. Lahat kayo lahat kayo. Gawa-gawa ng batas, hindi nyo naisip yun. 3 lang po ang bayani na merong
sariling petsa ng sineselebrate ng buong Pilipinas. Sineselebrate talaga yan? Talaga? Kalayaan sa pamamahayag. Hindi po nakipaglaban sa kalayaan sa pamamahayag yan. Pinipilit na lang nila. Senador yan eh. Wala nga pong iba. Meron po yan sa inyo, sa mga probinsya nyo. Sineselebrate. Daig pa niya, Graciano Lopez Haina po siya. El Pilubis, La Solidaridad. Ang dami po, bawat po probinsya may mas matatindi pa. Pakikipaglaban sa kalayaan sa pamamahayag daw. Gabriela Silang Day. Idol ko yan, Marcoleta. Ang dami kong natutunan kay Senator Marcoleta. Sinino yatang pasimuno ng NPA, no? Tatay Badong, tanong lang, may something ba yung Aquino? Maligalig mag-rally. May something po yun. Pinagpahinga na ba ulit ang mga Thunders ni Monsod? Wala nang interview. Wala na. Pag may mga usapin na uli, hilahin na naman yan sa banig. Oy, gising ka na rin, Monsod. Kinakailangan ka na mag-interview. Ganun ba? Sige, bis. Boss Buds, kung si Nino naging hero, ano pa kaya si Nino, Ninoy. Sobra ka naman. Si Nino magiging hero. Magandang merienda. Sarap ng ng hinapunan ko eh. Nakaabot ako ng inihaw na bangus. Meron nag-iihaw diyan eh. Inihaw na bangus. Pero yung yung inihaw na konti lang yung bangus niya. Madaling naubos. Nakaabot ako. Sariwa kasi mga bangus eh. Bagong ahon sa palengke. Pag magulang, wala na talagang sabaw. Konti lang ang sabaw, sabi ko. Malauhog po yung masabaw. Pinapalo-palo pa. Para saan kaya? Hindi rin yun. Wala na talagang sabaw. Sininyo ang nagtirik lang yun ng item. Ng itim na kandila kay Badong Oy. Boss Bas, ano pong balita kay Tatay Digong? Malakas po kaya ang laban niya? Opo, sabi po ni BP Sara, yung isa po sa mga inihain ay dismiss po ang kaso dahil tapos na po yung 1 year reclamation period. Yung yung kinakailangan mo within 1 year na umalis yung bansa. Yan, pwede ka pa pag nasimulan mo yung investigasyon. Tapos na po yung 1 year nag-imbestiga yung ICC. Kaya mali po yun. Ayon mismo sa rules nila. Ang dami pong rules na nila yung nilabag eh. Pag may nangyari kay FPRRD at Presidente na si Sara Duterte, tiyak, bayani yun. Ano yan, Sir Buds? Copra. Ang tigas na. Pero masarap ngayon. Utak ng ICC para ding utak ni BBM. Sir Buds, ba't palagi nila may Chekwa sa may kalayaan areas? Hindi ko po alam. Hindi ko nga alam kung saan yung kalayaan eh. Yung dun sa Kalayaan Island, sa West Philippine Sea. Disputed kasi yun. Disputed. Alam niyo po yung disputed? Ibig sabihin, inaangkin natin, inaangkin nila, inaangkin ng maraming bansa. Yung lugar na yan. Hindi lang tayo maangkin yan.
Utak ng ICC para din utak ni BBM. Ano yan, Sir Bads Copra? Palagi na lang may chekwa. Akala ko kung ano yung kinakain mo, parang swelas ng nawato. Si BBM palang prosecutor ng ICC, sabi ni Kaufman. Di ba? Ibilad mo muna, Boss Bads, para masarap. Sa ko ibibilad din. Wala tayong bilaran dito. Nasa 6th floor po ako eh. Nakita ko kanina mga nagba-viral, nagwawala yung matanda. Bakit daw hindi siya parang nagpapahiwatig siya na magpaupo yung babae. Sabi ng babae, meron po akong anak na bata eh. Ayan po mga lalaki, dapat yan na magpaupo sa inyo. Galit na galit eh. Alam mo sa Hong Kong, hindi naman uso, no? Ang treatment ng mga tao ron sa... Wala, ewan ko lang ha. Meron bang special treatment sa mga sa mga senior citizen sa Hong Kong? Parang nakapila din sila no sa normal na pila. Masarap din yan, ihaw mo muna, mas mabango. Kaso po nangungupahan lang. Sa isang maliit na kwarto na 6th floor po. Marami po magagala. Bawal po sa mga ganitong lugar yung mag-iihaw ka. Bawal nga yung shilling. Di kuryente lang dapat lahat. Mag-likes po tayo mga alodi para mas ma-recommend ang channel ni Boss Badong. Hindi, okay na ako. Mamaya magiging 1,000 yan. Sa Martes may head roll na kaya kagad. Naku, maniwala ka dyan. Heads mas roll na yan. Wala yan. Imagination lang natin yan. Ang plano isulong ni Senator Soto gawing 35 years old ang pagka-presidential para siguro kay Vico Soto. Pangit, no? Ang pangit ng ugali mo. One ball. Hayaan mo lang yung pamangkin mo. Ikaw ang sisira sa pamangkin mo. Eh. Nabuhay yung pamangkin mo na wala kang tulong. Eh. Hayaan mo na yung pamangkin mo. Maganda na nga diskarte niya sa buhay. Hindi nga namin naaalala na ikaw pala Chewy nun. Pinapaalala mo naman. Lumaki kay Connie Reyes yan, hindi sa inyo. Hindi yan sa mga Soto lumaki. Kung lumaki sa tatay niya yan, baka sugarol din yan. Dahil yung tatay niya, mahilig magano ng sugal, di ba? O di yun ang values ng tatay niya.